Sir Jojo, sana po yung shelter ninyo, tanggalin nyo na po at saka ilipat sa mas malayo ang lugar. Nakakaperwisyo na po ng kakaramihan dito. Lalo na po yung mga katabi talaga. Lalo na po kami, buntis pa po ako, mga anak namin nagkakasakit na po. Tapos hanggang ngayon hindi pa po ninyo nililipat. Nailapit na po namin ito kay mayor namin. Nga lang, hindi pa po namin alam kung ano po talaga ang aksyon na mangyayari dyan. Nagpapadeliver pa kayo ng mga materialis, ibig sabihin lalakit lalaki pa po ito. Paano naman po kami? Sir Tolfo, tulungan niyo po kami. Ma'am Lenali, kasama ko po si Atty. Sam Ferrer na nasa studio ngayon sa TV5. Ma'am Lenali, ito pong inyong reklamo ay tungkol doon sa maingay na kulungan ng mga aso at nakita ko naman po sa video, sobrang ingay at mukhang wala pa ata to sa ayos dahil wala pong permit. Okay. Yes, Pwede ba malaman saan eksaktong lugar ito, ma'am? dito po sa Sitio Lower Masikap. Okay. Sa palagay niyo po, mga ilang perasong aso kung kaya niyo pong tansyahin ang nandyan sa lugar na yan na inaalagaan po ng may-ari kung sino man yung may-ari niyan? 80 to 100 po. Wow! Kilala niyo ho ba may-ari? Hindi po namin kilala talaga yung may-ari niyan. Ano po yung pag-aalaga niya? Commercial? Ibinibenta niya or alaga lang niya talagang dog lover siya? Sobrang pagka-dog lover niya? Opo, dog lover po siya. Inaalagaan lang po nila yun. Tapos pag may gustong umodapt, pinapa-adapt po nila. Parang adoption shelter na rin sila. Okay. Yan po bang reklamo niya na iparating niyo na po kay chairman? Pinuntahan na po ni chairman yan dito sa aming location. Yung chairman po namin dito sa Sitio Masikap. Pinuntahan na po yun. Okay. Ano nangyari nung pagpunta ni chairman? Wala naman pong nangyari. Pinuntahan lang. Tapos nag-inspection lang. Siguro pumunta si chairman, nagkape-kape lang doon sa may-ari at pagkatapos, okay, pareho tayong dog lover, appear, let's go. Tapos. Nakakainis naman kasi, Attorney Sam, di ba, yung mga constituent ni chairman nagsumbong sa kanya para aksyonan yung problema, pero sa halip na aksyonan ni chairman, pumunta lang doon at sumilip lang at pag alis niya, walang nangyari. Yun yung nakakaasar. Yun nga, idol Kaya, I'm sure frustrated itong mga residente, lalo itong complainant. Di ba, Attorney Sam? So, Attorney Sam, anong sa palagay mo? May violation ba dito? Itong may-ari nitong dog shelter, kung matatawag ito na dog shelter na halos 100? Idol, Alaga niya? nagulat nga ako kasi 80 to 100. Ano ito, puro aso, Ma'am Lenali? May halo pong pusa. Aso at pusa. Ganon. Tapos pribado. Ang pagkakalam kasi, Attorney Sam, Opo. sa bawat lungsod, meron yung ordinansa. I know dito sa Quezon City, meron yan na you are only allowed na mag-alaga this much of a dog. Yun din, Na, yun nga, sir. para masiguro na kaya mong alagaan yung mga kinikip mo sa bahay mo na hindi ka sumusobra at magiging cruelty na yan to the animals kung hindi mo kayang alagaan at lalagay ka niya sa bahay mo pagkarami-rami, in the end, hindi mo kayang pakainin, etc. So, ang alam ko sa Quezon City ata, you're allowed up to 3 or 4. In this case, 80. Sobrang dami. So, may violation na ata dito. Sir, actually sa Animal Welfare Act, nandun nakasaad yung mga rules and regulations natin pag meron tayong animal facility. Kasi kasabi ni Ms. Lenali kanina, itong mga hayop na ito ay inaalagaan at pinapa-adopt. Under the Animal Welfare Act, sir, kapag meron kang facility kung saan nag-aalaga ka ng hayop, may it be pinapa-adopt mo or para lang sa'yo, kailangan mo talagang i-register yan sa mga proper government agencies involved, hindi lang actually sa LGU. Sir, may mayor's permit pa nga yan eh. And then, meron pa siyang environmental compliance certificate from DENR. Mahaba po ang listahan ng kailangan nating i-comply. Dahil nga po, una, iiwas tayo sa animal cruelty. Kasi i-make sure po natin na dapat ay yung paglalagyan mo dun sa mga hayop ay talagang conducive na environment o yung talagang hindi sila mapapahamak, na po-provide yung tamang pagkain sa kanila, tamang tirahan, gano'n. And at the same time, hindi din mapapahamak yung mga nakatira kung saan mo man ilalagay yon. Kasi hindi din pwedeng kung saan mo lang siya ilagay dahil may mga animal waste na posibleng maging dangerous or hindi magandang epekto sa kalusugan ng mga mga taong malapit dun sa facility mo. So, tinitignan talagang mabuti yan bago, sir, mag-alaga ng ganun karami. Ito, 80 to 100 eh. Tama ka, Atty. Sam. In fact, na-check na namin sa mga kinaukulan, BPLO, na-check na rin po natin yan sa sanitation. Inaamin nila na may violation talaga at ito, walang permit. Even sa barangay. Aminado ang barangay, walang permit.
pwede natin tawagan yung City Hall, yung dog pound, para temporarily ma-shut down to o siguro ilipat muna itong mga alagang aso somewhere else or tingnan, yung gawa ng assessment ng City Pound, ng City Government kung ano narapat para sa mga aso para sila mapangalagaan ng maayos. Tama ba, Attorney Sam? Tama, Idol. At saka gusto ko lamang pong idagdag kung sino man po yung may-ari nitong animal facility na ito. Kapag hindi niya inayos itong facility na to, merong violation talaga under our Animal Welfare Act at saka sa ating Law on Animal Cruelty. Umaabot hanggang 6 na taon na pagkakulong yun, Sir Rafi, mga 6 months to 6 years imprisonment. Kung kanino man ito. Identified po ba natin, Miss Lenali, kung sinong may-ari? Hindi po namin talaga siya kilala kung sino pong may-ari. Pero may namamahala po dito. Attorney, may manok pa ata. Attorney Sam. Yes po. Okay. So, may clear violation na talaga yung Ang kung dami, sino man sir. yung may-ari ng mga aso na yan. Meron siya na violate na ordinansa o batas natin. How about doon si chairman na pumunta at sinumbungan at dapat ayusin yung problema pero walang ginawa si chairman? Meron ba pwede may kaso kay chairman? Yung bang pagiging inutil? Wala ba sa batas natin yun? Meron yan, sir, administrative action, no? Pwede tayong mag-take ng administrative action sa ating mga barangay officials na hindi responde o hindi ginagawa ang kanilang mga tungkulin. Andyan naman ang ating DILG para i-call yung attention nitong ating mga barangay officials. Hindi po ba? Okay, Hindi pwede po ba ito tawagin dereliction of duty? Kasi Opo. pinapabayaan niya yung kanyang trabaho, hindi niya nagagawa ng tama yung kanyang trabaho, pinagsumbungan siya para ayusin yung problema na talagang maliwanag naman may problema. Pero tiningnan lang niya at wala siyang ginawa. So, pwede Yes, siguro Idol. admin case, dereliction of duty or Pwede rin po or yung something else. pwede rin yun, Idol. Kung talagang matigas ang ulo, mag-criminal case tayo. Kasi hindi naman din pwede na hindi talaga nila nire-respondihan yung mga ganong pupapasok tayo sa Okay. dereliction of duties doon. Okay, very good. Now, itong si Jojo Lastimado, yung caretaker, pero ang gusto kong tawagan talaga yung City Hall para once and for all mapa-shutdown muna natin to or mai-transfer yung mga aso somewhere else na maalagaan talaga na mabuti. Mr. Lastimado, Sir Jojo, Hi, Sir Idol. Good morning po. good morning. Kasama ko po si Attorney Sam Ferrer sa studio po sa Hi, TV Attorney Panyo. po. Good morning po. Mr. Lastimado, anong pangalan po ng boss mo? Actually, Sir, ito yung pag-aari ng mga animal advocates lang po. Ito po talaga ay, sabi na natin ako ng overall na nag-asikaso, no? Okay. Ako nagmamanage, ako parang admin na rin po. Alright, sir, kung yan po yung animal advocates, okay, kailangan pa rin po talaga kumuha ng permit sa City Hall. Wala po kayong permit sa City Hall. Na-check na po namin. Apo, totoo po yan at Idol. Ganito po kasi yan, Idol, no? Last 2 months ago, pumunta po yung mga tanod. Inutusan daw sila ni Cap. Apa. Okay? Kung wala po kayong permit, therefore, wala po kayong karapatan na mag-alaga ng pagkarami-raming ganong klaseng Actually po, number Idol, of dogs. ang process pa Diyan po po sa siya, inyong Idol eh. compound. Galing po ako kay City Vet nung isang linggo, nung Huwebes, nag-meeting po kami. Pinapakomply po nila yung mga requirements. Before kasi Idol, nung last year, February, pa-pandemic, nag-apply na po kami. Yun nga lang, na-deny po gawa ng hindi ang daming gastusin. Ito po ay non-profit at galing lang po sa mga pa-barya-baryang donasyon ang pinantayo nito para lang may masilungan yung mga aso. Kaya nga po, sir, with your limited resources, kayo mismo nagsabi, budget. So, paano niyo po mapangalagaan ng mabuti ang kapakanan ng mga aso? Kaya nga dyan papasok yung sabi ni Attorney Ferrer, sinasabi kanina, animal cruelty because hindi niyo na po mapoprovide yung nararapat na pag-aalaga para sa kanila dahil sa sobrang dami at wala kayong budget, iba ka magkamatay, magkasakit ng mga aso. Kaya nga, therefore, my conclusion is, dapat, sir, ipaubayan niyo po yan sa mga kinaukulan at mga kinaukulan, proper authorities will make decisions kung ano po narapat para sa mga aso yan para mapangalagaan yung kanilang mga kapakanan. Okay, sir? Opo. So, Opo, sir, Idol, ipapasala po Idol, muna no? namin kayo, not totally shut down. Siguro po, makikialam muna yung mga authorities para tingnan kung paano ba ilagay sa ayos itong so many number of dogs dyan sa inyong lugar. Para magkalat po yung mga sakit dyan. Okay? Kasi sa nakikita ko, sir, with that number of dogs, baka hindi nyo na po nabibigyan ng injection sa rabies or any other mga injections para sa isang aso nang sa gayon sila ay maging malusog at maging maayos yung kanilang pamumuhay. Ang aming aso po ay bago dinala sa shelter yan, ay dinadaan mo muna sa daming sabit lahat yan. Bago pinapasok, pinapaturukan po yan ng anti-rabies,
meron din po silang 5-in-1 protection para sa mga sakit. Pero sir, 80 dogs, how can you manage to take care of those dogs with the huge numbers? Mayroon At din ikaw na mismo caretaker. nagsabi, sir, wala kayong budget. Rayleigh Bernardo, Public Information Officer, Antipolo City Hall. Magandang hapon po, Rayleigh Bernardo. Ay, magandang umaga po, Sir Rafi. Sir, pwede bang papuntahan niyo at paimbestigahan niyo po itong kalagayan ng 80 dogs po sa isang barangay? At mismong sabi na po ng caretaker, kulang po sila sa budget, umaasa lang sila sa mga dole-outs. E paano sir kung hindi talaga nabibigay yung tamang budget para mapakain na maayos, maalagaan itong mga aso? Kawawa naman yung mga aso. Sir, pakiimbestiga and then do something. Okay, sir? Sige sir, patingnan po natin sir yung pong facility po nila, no? Tsaka po yung mga kalagayan po ng mga aso po doon. Papuntahan na lang po namin sir sa ating city veterinarian para matingnan din po. Tapos maganda rin po matingnan din po yung lugar kasi po pag mga ganito pong mga facility po ay meron po tayong sinusunod po na mga pamantayan or guidelines mula sa national government, no, para masiguro po na sila po ay nakakasunod sa mga ito, no. At sa pagkakaintindi ko po rin, sir, at Attorney Sam, dapat sa ganitong kadami ng mga inaalagang aso, dapat meron silang full-time veterinary 24/7. Eh kasi nang pagkakarinig ko kanina doon sa caretaker, pinapakita para muna sa vet ng syudad. So ibig sabihin, nakikibet pa sila. Eh dapat sila na mismo, meron silang naka-duty na veterinarian 24/7 in case meron isang aso dyan na pilay o nagkasakit o nangingisay, agad-agad ma-attensyonan ng veterinary on duty. Di po ba? Tama ba ako, sir? Yun sir, yun po yung titingnan po natin sir, no. Gamit po yung guidelines po ng Department of Agriculture, yung Bureau of Animal Industry. Matingnan po natin kung nakakasunod po sila dun sa mga requirements po na yan. So pag yung mayroon pong mga manpower, kung yung facility po ba nila, iakma para po makapag-alaga po ng mga hayop, yun po. Titingnan po natin. May sasabihin na po si Attorney Sam. Attorney Sam, may gusto kayong sabihin? Idol, actually nasa Animal Welfare Act talaga yung sinabi ninyo po kanina na dapat talaga may veterinarian talaga doon sa animal facility. Requirement yon, kasama siya sa mga required na kailangan nandoon sa facility. Sabi kasi nung caretaker, nagkukonsulta pa raw sila sa kanilang vet. Yun, Sa sir. city vet, nakikibet pa sila. Dapat meron sila Meron po una talaga. best Yes, on sir. duty. Hindi lang dapat isa, dapat dalawa, tatlo. Opo, nasa Animal Welfare Act at AO number 8, sir. So, Sir Rayleigh, pupuntahan nyo na po para imbestigahan and then we will do a follow-up by Monday sa inyo, Sir Rayleigh. Okay lang po ba, Mr. Sige po, Bernardo? mabigay lang po, Sir Rafi, po yung mga detalye para mapatingnan po natin agad. Tapos then, update po namin kayo. Off-air po, Sir. Sige, sir. Full details tungkol po dito sa Sir. Okay. Sige At po. tayo naman nagpapasalamat Thank you sa po, ating sir. complainant na si Lenali Faldin. Ma'am Lenali, by Monday, ma'am, papalo ulit kami. Tatawagan namin kayo and we'll let you know kung ano na po naging kahinat na nung kaso na sumbong ninyo. Okay, ma'am? Sige po, yung ano po, huling-hiling ko lang po, baka balikan po kami nila. Ma'am, hindi ma'am. Akong bahala. Sagot kita. Off-air, ma'am, meron ako masasabihin sa inyo. Kami para maging kampante ka naman tungkol dyan. Okay? No sige worries. po. Okay, ma'am? Thank you, Thank ma'am. you po, thank you. Okay.